Mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating Thursday online service. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagdalo ngayon, sa paglalaan ninyo ng inyong panahon, ng inyong oras para magkasama-sama tayo. Maging sa mga panalangin po ninyo, sa mga suporta na pinapaabot po ninyo, dahil nga po sa tulong na ipinaparating ninyo, nakakapagpatuloy tayo sa gawain ito. Malaki po ang bahagi ninyo sa ating ministeryo. Maraming salamat mga kapatid. Dalangin ko po na ang biyaya ng salita ng Diyos sumainyo nawang lahat. Ang kapangyarihang magpatawad. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa Marcos chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. Gagamitin pa rin po natin ang ABAB, ang bagong ang Biblia, at New King James Version. Sa mga nakaraan nating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Marcos, unti-unti pong ipinapakilala ng may akda ng sulat na ito kung sino mismo ang ating Panginoong Hesus. Sa daloy ng buong chapter 1, nakita natin ang paghahanda ni Juan Bautista sa kanyang pagdating. Nakita natin ang bautismo ni Hesus, ang pagpapatunay ng Ama, ang pagbaba ng Banal na Espiritu, at nakita din po natin ang tagumpay ni Jesus laban sa tukso sa ilang. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, nagsimula ng mangaral ang Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. Tumawag na rin siya ng mga alagad, nagturo ng may kapamahalaan, nakita natin nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng maraming may sakit. Sa bawat tagpo o sa bawat pangyayari, lalo pang nahayag na si Jesus ay hindi lamang isang ordinaryong guro, hindi lamang pangkaraniwang propeta, kundi siya ang ipinangakong Mesyas. Siya ang anak ng Diyos na may otoridad sa kanyang pangangaral, may otoridad sa masasamang espiritu, at maging sa iba't ibang karamdaman. Ngayon po, sa chapter 2, sa ikalawang kabanata ng Marcos, mapapansin naman natin dito ang isang bagong yugto sa ministeryo ng Panginoon. Habang dumadami yung taong lumalapit kay Jesus, dumadami na din yung mga nagsisimulang tumutol o kaya kumwestiyon sa Panginoong Jesus. Dito sa chapter 2, bagamat hinahanga ng mga tao ang kanyang mga himbalang ginawa, meron ng mga reliyosong pinuno na nagsisimula ng siyasatin ang kanyang mga pangangaral at ang kanyang mga ginagawa. At ang unang dahilan ng pagtutol ng mga religious leaders na ito, ng mga eskriba, ang unang dahilan ng kanilang pagtutol, hindi dahil nagpagaling si Jesus ng may sakit, kundi dahil sinabi ni Jesus sa isang lumpo. Basahin natin itong verse 5 dito sa Marcos chapter 2. Sinabi ng Panginoong Jesus sa isang lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Sa pandinig po ng mga eskriba, isa itong napakabigat na pahayag. Dahil para sa kanila, para sa mga eskriba, at ayon sa kasulatan, ang Diyos lamang ang may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Kaya sa atin po pag-aaral sa bahaging ito ng Biblia, patuloy na ihahayag nito sa atin ang hindi lamang kakayahang magpagaling ni Jesus, kundi higit sa lahat, ihahayag nito kung sino ba si Jesus para magpatawad ng kasalanan. Mga kapatid, hanggang ngayon, marami pa rin mga tao ang prioridad lamang nila sa buhay ay makahanap ng kagalingan ng katawan, magtamo ng mga solusyon sa problema, yung pag-unlad sa buhay o kaya kaginhawahan lamang sa kanilang mga kalagayan. Maraming mga tao, yan ang tanging priority lamang. Wala pong masama sa paglapit sa Diyos sa kung ano man yung ating mga pangangailangan o mga pinagdadaanan. Wala pong masama doon. Ngunit, ito yung dapat nating bigyang pansin. Itinuturo sa atin ng bahaging ito ng Biblia na ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay hindi lamang po kagalingan ng ating katawan, kundi kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Maaring gumaling tayo sa mga sakit ng ating katawan. Ngunit
mananatili pa rin tayong hiwalay sa Diyos. Maaring umayos ang ating kalagayan sa buhay, ngunit maaring hindi pa rin napapatawad ang ating mga kasalanan. Pag-isipan po natin yan. Ano ngayon yung priority natin sa paglapit sa Panginoon? Sa tagpong ating pag-aaralan, ipinapakita ng Panginoong Hesus na ang pinakamalaking problema, ang pinakamabigat na suliranin ng tao ay hindi yung pagkakaroon ng karamdaman o particular sa tagpong ito, yung pagkalumpo, pagkaparalitiko. Kundi ang pinakamalaking suliranin ng tao ay ang kasalanan. At ang pinakamalaking himala ay hindi po yung pagkatanggap ng kagalingan ng katawan, kundi yung pinakamalaking himala na matatanggap natin ay ang kapatawaran ng ating kasalanan. Habang pinag-aaralan po natin ang bahaging ito ng Biblia, nawa nga po ay hindi lamang natin hangaan ang kapangyarihan ni Jesus, kundi kilalanin natin siya bilang tanging may otoridad na magpatawad ng ating mga kasalanan at magbigay ng tunay na reconciliation o pakikipagkasundo sa pagitan ng tao at ng Amang Diyos. At ito nga po sa Marcos chapter 2, verse 1 hanggang verse 12, makikita natin kung paano inihayag ng Panginoong Hesus ang kanyang kapamahalaan sa pamamagitan ng isang pangyayaring nagsimula sa pananampalatayang lumalapit sa Kanya at nagtapos sa malinaw na pagpapatunay na siya, si Jesus, ang may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral, ang pananampalatayang lumalapit kay Kristo o ang pananampalatayang nagtitiwala sa kapangyarihan ni Kristo. Ang reference verse natin dito ay itong verse 1 hanggang verse 5. Ang tagpo dito, ang pangyayari dito ay isa sa mga pinakakilalang himala ng Panginoong Hesus. Ngunit sa pag-aaral po natin ngayon, hindi lamang natin titingnan yung himala ng kagalingan na ginawa ni Hesus. Ang pangunahing layunin po ni Marcos ay ihayag na ang ating Panginoong Hesukristo ang may kapamahalaan, hindi lamang sa katawan ng tao, kundi maging sa kasalanan ng tao. Kaya bago pa po niya paggalangin yung lumpo o yung paralitiko, ipinakita muna ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at otoridad na magpatawad ng kasalanan. So, bago pa po ipakita ni Jesus yung kanyang kakayahang magpagaling ng karamdaman, inihayag o ipinakita muna ni Marcos yung pananampalataya ng mga taong lumapit kay Jesus. Hatiin natin ang verse 1 to 5 sa ilang mga bahagi. Una, nagbalik si Jesus sa Capernaum. Sa verse 1, nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Makaraan ng ilang araw, nagbalik si Jesus sa Capernaum. Sa chapter 1, kung babalikan natin, dito sa Capernaum, sa sinagoga, nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling si Jesus ng maraming may sakit. Kaya nang mabalitaan ng mga tao na naroon muli si Jesus, nang kumalat ang balita na si Jesus ay nasa Capernaum, sinabi ni Marcos sa kasunod na talata sa verse 2, maraming nagtipon kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. Maraming nagtipon, hindi na magkasya yung tao, wala nang mapwestuhan kahit sa may pintuan. Ipinapakita ng eksena ng tagpong ito kung gaano kalaki yung interes ng mga tao kay Jesus sa panahong ito. Mabalitaan nila na puno yung lugar kung saan naroon ang Panginoon. Ngunit pansinin po ninyo, yung unang ginawa ni Jesus, hindi sinabi dito na agad siyang nagpagaling. Hindi rin sinabi na agad siyang gumawa ng himala. Ayon dito, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Ito yung sentro ng ministeryo ni Kristo. Yung mga himala, mahalaga yon sa panahon niya. Pero ang pangangaral ng salita, ang pangunahing gawain ni Jesus. Kung maalala natin, ganito ang sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 1, sa verse 38. Sinabi niya sa kanila,
pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. Kaya sa pagpunta ni Jesus sa ibang mga lugar at sa pagbabalik niya sa Capernaum, bago niya tugunan ang mga pisikal na pangangailangan ng mga tao, inuna muna ni Jesus ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa pagbalik ni Jesus sa Capernaum, and He preached the word to them. Ang word o mensaheng ipinangaral ni Jesus dito ay maaring ito rin yung mensaheng ipinangaral niya sa Galilea. Anong mensahe po ito? Ang pagdating ng kaharian ng Diyos at ang panawagan ng pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Pinapakita nito na saan man magpunta ang Panginoong Hesus, ang sentro ng kanyang ministeryo ay nananatiling ang salita ng Diyos. Mahalaga po itong maipaalala sa atin kasi maraming tao ang lumalapit sa Diyos dahil sa problema, dahil sa karamdaman, o kaya sa anumang kanilang pangangailangan. Pero mapapansin po natin na ang unang ibinibigay ng Panginoon ay hindi kung anong material at kung anong pisikal na hinihingi natin sa Diyos, kundi ang kanyang salita ang unang ibinibigay ng Panginoon. Wala pong mali sa paglapit kay Kristo, dala yung ating mga pangangailangan. Pero wag po nating iisipin na iyon ang pinakamahalagang dahilan na kaya tayo lumapit kasi meron tayong kalagayan o pangangailangan. Huwag po nating iisipin na yun yung pinakamahalaga sa ating paglapit. Higit sa pangangailangan ng katawan, higit sa kagalingan at pagkaalis ng karamdaman, ay kapatawaran ng kasalanan. Higit sa pansamantalang kaginhawahan ay ang pakikipagkasundo sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang higit na mahalaga, kaya mabuting ito ang nauuna. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tunay na pagkakilala kay Kristo, ang salita ng Diyos ang nagtutuwid sa ating mga puso, at ang salita ng Diyos ang umaakay sa tao tungo sa kaligtasan. So yung laging mauna at laging higit na mahalaga ay ang salita ng Diyos. Ito rin po ang dahilan kung bakit sa ating mga pagtitipon, lagi nating pinagsisikapan na ang maging sentro ay hindi yung programa, hindi kung ano-ano mga gawain lamang o libangan, kundi ang tapat na pangangaral ng Biblia o ng banal na kasulatan ang maging sentro. Ang kasunod na bahagi ng pananampalatayang lumalapit kay Kristo, number 2, dinala nila ang lumpo kay Jesus. Sa verse 3, may mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Maikling paglalarawan, pero marami itong ipinahihiwatig. May isang lumpo, ibig sabihin, hindi siya makalakad, hindi niya kayang lumapit kay Jesus sa sarili niyang lakas. Kinailangan siyang buhatin ng 4 na tao. Kaya lang, pagdating nila sa lugar o sa bahay kung saan nangangaral si Jesus, hindi na sila makapasok dahil sa dami ng tao. Punuan na. Sa ganyang sitwasyon, ano yung pwede nilang gawin? Pwede na muna silang umuwi. Sa ibang araw na lang sila o sa ibang pagkakataon na lang sila bumalik. Pwedeng ganon. Pero dito sa ating kwento, hindi sila sumuko. Sa verse 4, nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigan ng lumpo. Sa madaming tao, wala silang madaanan, di sila makapwesto kahit sa pintuan. Sa halip na sumuko, umakyat sila sa bubungan ng bahay, binutas iyon, ibinaba yung higaan ng lumpo sa tapat na kinaroroonan ni Jesus. Hindi po binibigyang diin dito yung hirap na ginawa ng 4 at maging nung lumpo, kundi ang binibigyang diin dito, ano yung dahilan? Bakit nila nagawa yung ginawa nilang yon? Ang sagot po, mayroon silang pananampalataya kay Jesus. Naniniwala sila na kung makakalapit lamang ang lumpo kay Jesus, may magagawa ang Panginoon.
Pagtuturo sa atin ng katangian ng tunay na pananampalataya. Hindi basta lamang paniniwala sa isip, kundi pananampalatayang kumikilos. Hindi sila napigilan ng dami ng tao, hindi sila napigilan ng siksikan o pinanghinaan ng loob dahil maraming harang, maraming hadlang. Sa halip, humanap sila ng paraan para makalapit kay Jesus. Ngayon, marami sa atin ang nagsasabing sumasampalataya sa Panginoon. At nagsasabi din gustong maranasan ang pagkilos ng Panginoon, gusto ang himala, gusto ang kagalingan. Kaya lang, ang ilan po, may mga hadlang na kinakaharap. Ano-anong mga hadlang? Halimbawa, takot na mawalan. Yung nakakahadlang para lumapit kay Jesus. O kaya, pride, yung pagmamataas, hadlang din yan sa paglapit sa Panginoon. Kasalanan, isang hadlang din yan sa paglapit kay Jesus. At maging sa mga payo o impluensya ng ibang tao. Nahadlangan po ang iba na lumapit kay Kristo dahil sa maaring takot sa asawa, o kaya takot sa mga magulang, o kaya takot sa boyfriend, takot sa girlfriend na layuan sila, o kagalitan sila. Yung mga hadlang. At sa iba, takot na mawala ng kikitaing pera. Yun yung hadlang para lumapit kay Jesus. Paalala mga kapatid na ang tunay na pananampalataya ay hindi po naghahanap ng dahilan upang lumayo, kundi ang tunay na pananampalataya ay gumagawa ng paraan upang makalapit kay Jesus. Sa kasunod na bahagi ng puntong ang pananampalatayang lumalapit kay Kristo, ikatlo, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sa verse 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Ito po yung pinakasentro ng unang bahagi ng ating pag-aaral. When Jesus saw their faith. Hindi ibig sabihin nito na nakikita ng mata ang pananampalataya, kundi ang ibig sabihin lamang po, ang nakita ni Jesus ay ang bunga ng kanilang pananampalataya. Yung kanilang pagtitiyaga, yung kanilang pagtitiwala, yung kanilang pagsisikap na makalapit sa Panginoon. Ang mga iyon ang naging malinaw na katibayan ng kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, lumapit sila kay Jesus. Dito sa kwento, napatunayan nila yung kanilang pananampalataya. At ito, yung faith nila, ay nakita ni Jesus. Ngayon, ano po yung naging tugon ng Panginoon? Sabi dito, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Maring ang inaasahan ng maraming tao na sasabihin ni Jesus, tumayo ka, lumakad ka, magaling ka na. Kaya lang po, ang iba yung unang sinabi ni Jesus. Sabi dito, "Son, your sins are forgiven you." Ang ibig sabihin po nito, anak, ipinatawad na sa iyo ang iyong mga kasalanan. Kaya sa ang bagong Biblia, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Bakit ito ang unang sinabi ng Panginoon? Dahil ito po yung pinakamalalim na suliranin o problema ng tao. Hindi po yung anumang karamdaman, hindi yung pagiging paralitiko niya, o kaya yung pagka-paralisa ng katawan, kundi ang pinakamalaking problema ng tao, kasalanan. Ang karamdaman, ang sakit, maaring gumaling, pero pwede din naman niyang bumalik. Pero ang kasalanan, meron niyang walang hanggang epekto. Kapag pinatawad ang kasalanan, buhay na walang hanggan. Pero kapag hindi pinatawad ang kasalanan, walang hanggang paghihirap. At hindi rin po ibig sabihin nito na ang bawat karamdaman bunga ng partikular na kasalanan ng isang tao. Hindi po yun ang itinuturo ng talatang ito. Ang itinuturo ng teksto ay yung tamang pagkakasunod ng mga priority ni Jesus. Inuna ng Panginoon ang kapatawaran ng kasalanan bago ang kagalingan ng katawan. Dahil nga po, ang pakikipagkasundo sa Diyos, yun ang higit na mahalaga kaysa sa pansamantalang kagalingan ng katawan.
Sa tagpong ito, makikita natin na yung direksyong tatahakin ng buong buhay at ministeryo ni Jesus, na hindi siya dumating para pagalingin lamang ang mga karamdaman ng tao, kundi dumating si Jesus upang iligtas ang mga tao sa kasalanan. At sa pagdaloy, sa pagpapatuloy ng kanyang ministeryo, yung dulo, hahantong sa krus. Sa krus kung saan ibibigay ng Panginoon ang kanyang buhay bilang handog para sa kasalanan. Ang Panginoon ay mamamatay, ililibing, muling mabubuhay upang ang bawat magsisisi at sasampalataya sa Panginoon tatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya po ang unang salitang narinig ng lumpo, hindi tungkol sa kagalingan ng kanyang katawan, hindi tungkol sa kagalingan ng kanyang paa, kundi ang unang narinig niya tungkol sa kanyang kaluluwa. Ipinapakita po nito sa atin na alam ni Jesus ang tunay at higit na pangangailangan nating mga tao. Ngayon, sa binitawang salita ng Panginoong Jesus na maririnig na siya mismo ang may otoridad na magpatawad ng kasalanan, dito nagkaroon ng pagtutol yung mga eskriba na nasa tagpong ito. May mga religious leaders dyan na nakikinig, na nag-oobserba, na narinig nila yung otoridad na ito na magpatawad ng kasalanan ni Jesus, tinutulan nila. Bakit ganito ang sinasabi ng Jesus na ito? Ang Diyos lamang ang may karapatang gumawa nun, yung magpatawad ng kasalanan. Sa kasunod na bahagi ng ating pag-aaral, ihayag ni Marcos ang isa sa pinakamahalagang katotohanan tungkol sa pagkatao ng Panginoong Jesus. Kalawa, ang kapamahalaan ni Kristo na magpatawad o ang paghahayag ng banal na otoridad ni Jesus bilang anak ng Diyos. Sa baging ito ng ating pag-aaral, hindi lamang pananampalataya ng paralitiko at ng kanyang mga kasama yung makikita natin, kundi makikita natin maging yung reaksyon ng mga eskriba sa mga salitang binitawan ni Jesus. Sa unang tingin, maring isipin natin na yung pinakamahalagang pangyayari naman dito sa salaysay ay yung pagpapagaling sa lumpo. Ngunit ayon sa daloy ng teksto, hindi ang kagalingan na natanggap ng lumpo yung sentro ng salaysay na ito. Kundi yung sentro po, yung pagkahayag ng dakilang katotohanan kung sino ba talaga si Jesus na nagsasabing, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Pag-aralan pa natin ang verse 6 hanggang verse 10 at hatiin din natin sa ilang bahagi ang mga talatang ito. Una, ang pagtutol ng mga eskriba. Sa verse 6, may ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso. Yung mga eskriba po, sila yung mga tagapagturo, sila po yung mga dalubhasa sa kautusan ni Moises. Ang mga eskriba kilala sa kanilang malalim na kaalaman sa kasulatan. Sila yung madalas na nagpapaliwanag ng kautusan ng Diyos patungo sa mga tao. Pero sa tagpong ito, nakikinig sila sa pangangaral ni Jesus. Pero sa halip na makinig ng may bukas na puso sa mga napapakinggan nilang salita ni Jesus, sinabi ni Marcos na sila ay nagtatanong, sila ay reasoning sa kanilang mga puso. Sa verse 7, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? May pagtutol yung mga eskriba. Hindi dahil mali yung kanilang pagkaunawa na ang Diyos lamang ang may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Tama naman yung kanilang aral, paniniwala, teolohiya sa bahaging yon na ang Diyos lamang ang may kapamahalaan at otoridad na magpatawad ng kasalanan. Sa katunayan, yan mismo ang dahilan kung bakit napakabigat ng kanilang paratang. Kung si Jesus ay tao lamang, tunay ngang paglapastangan yung kanyang sinasabi. Ngunit kung si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, yung pagtutol ng mga eskriba ang mali. Sa lumang tipan, ang kasalanan po laban sa Diyos. Kaya ang Diyos lamang yung may ganap na karapatang magpatawad ng kasalanan. Ngayon, ano yung mali ng mga eskriba sa kanilang pagtutol? Ang mali nila, again remember po, tama yung kanilang teolohiya.
Ang Diyos lamang ang may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Ano yung mali nila? Ang mali nila, yung kanilang konklusyon tungkol kay Jesus. Hindi nila kinilala kung sino ang nagsasalita sa kanilang harapan. Hindi nila nakitang ang Panginoong Jesus ay hindi isang ordinaryong mangangaral o guro lamang, kundi siya ang anak ng Diyos na ipinakilala na ni Marcos sa simula pa lamang ng kanyang ebanghelyo at pinatotohanan din ni Juan Bautista sa kanyang ministeryo. So, sinasabi dito ng mga eskriba, siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? No, speak blasphemies. Salitang tumutukoy sa pag-aangkin ng bagay na nauuko lamang sa Diyos, kaya paglapastangan. Sa pananaw, kung si Jesus nga ay isang tao lamang, nilalapastangan talaga niya ang Diyos. Ngunit kung si Jesus ang anak ng Diyos, mali yung kanilang akusasyong ito na lumalapastangan si Jesus sa Diyos. Pinapakita ng tagpong ito na ang problema ng mga eskriba hindi kakulangan ng kaalaman sa kasulatan. Ang problema ng mga eskriba ay hindi nila tinanggap yung pagkakakilanlan ni Jesus, yung totoong pagkakakilanlan ni Jesus. Ganito rin ang maraming tao sa ating panahon. May kaalaman tungkol sa Biblia, pero hindi nila kinikilala yung tunay at buong pagkakakilanlan ni Jesus. Ang tunay na pananampalataya, hindi lamang po pagkakaroon ng mga impormasyon at pagkatamo ng mga kaalaman tungkol kay Jesus, kundi ito ay pagtanggap kung sino ba talaga si Jesus ayon sa Biblia. Sa kasunod na bahagi, kalawa, alam ni Jesus ang laman ng kanilang puso. Basahin po natin ang verse 8. Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, hindi kailangan magsalita ng mga eskriba, no? Alam na ni Jesus yung laman ng kanilang puso. Isa itong patunay ng natatanging pagkakakilanlan ni Jesus. Ang kaalaman sa puso ng tao o yung pagkaalam ng nilalaman ng puso ng tao, isang bagay na paulit-ulit na inuugnay ng Biblia sa Diyos. So, pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Hindi agad hinatulan ni Jesus yung mga eskriba. Sa halip, inilantad muna ng Panginoon yung tunay na kalagayan ng kanilang puso. Pagkatapos, ang kasunod na tanong ni Jesus dito sa verse 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Hindi ibig sabihin nito na mas madaling magpatawad kaysa magpagaling ng karamdaman. Ang punto dito, tungkol sa patunay o tungkol sa ebidensya. Kapag sinabi nating pinatawad na yung ating mga kasalanan, wala tayong agarang nakikitang ebidensya. Pero kapag sinabi nating tumayo ka, lumakad ka, ibig sabihin pinagaling sa karamdaman, agad itong mapapatunayan kung totoo o hindi. Dito sa tagpong ito, ginamit ni Jesus ang nakikitang himala para patunayan ang hindi nakikitang katotohanan. Pinatutunayan dito ni Jesus kung sino siya at kung ano yung kanyang authority. At sa kasunod na bahagi, pinatunayan ni Jesus ang kanyang otoridad. Ganito ang sinasabi sa verse 10. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Ito yung punto at sentro ng buong salaysay. Hindi sinabi ni Jesus na upang malaman nila na kaya ni Jesus gumawa ng himala. O kaya upang malaman nila na kaya ni Jesus na magpagaling ng karamdaman. Kundi that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Ang himala po, hindi yun yung pinakapangunahin o kaya pinakasentro o pinakamensahe. Ang pagbibigay ng kagalingan, patunay lamang ng kakayahan at otoridad ni Jesus. Pero yung pangunahing message ay malaman ang tungkol sa anak ng tao na
may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sa talatang ito, ipinapahayag ni Jesus kung sino siya. Ipinapahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang Son of Man. At hindi ito simpleng pagtukoy lamang sa kanyang pagiging tao. Ang anak ng tao, isang titulong nagmumula sa Old Testament, sa Daniel chapter 7, kung saan yung anak ng tao binigyan ng Diyos ng walang hanggang paghari, ng kapamahalaan at kaharian. Kaya nung gamitin ni Jesus yung titulong Son of Man, o anak ng tao, para sa kanyang sarili, hindi lamang niya ipinapakilala yung kanyang messianic identity, kundi ipinapahayag niya yung kanyang otoridad na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, hindi lang bilang isang propeta, hindi lang isang manggagamot lamang, hindi lamang isang pangkaraniwan o ordinaryong guro lamang, kundi si Jesus ang ipinangakong Mesyas na may kapamahalaang ipinagkaloob mula sa Diyos. Sa bawat bahagi po ng pag-aral natin dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, nawa po, mas naunawaan natin kung bakit dumating, bakit naparito ang Panginoong Hesus. Dumating si Jesus hindi lamang para pagalingin ang mga may sakit, hindi lamang upang gumawa siya ng mga himala, kundi upang gawin yung tanging bagay na walang sino mang tao ang may kayang gawin. Ano yon? Ang maghatid ng kapatawaran ng kasalanan. Tanging si Jesus lang yung makakagawa niyan. At ang pagpapatawad ng kasalanan na sinasabi ni Jesus ay naunawaan nating ito ay makatarungan. Yung pagpapatawad ng kasalanan, hindi lang basta nawala yung kasalanan, kundi inako ni Jesus yung kaparusahan ng kasalanan. Kaya po yung kapatawaran na ipinahayag ni Jesus sa lumpo, sa paralitiko, hindi basta isang emosyonal na salita lang, kundi ito ay isang kapatawarang may magiging batayan sa kanyang gagawing pagtubos sa krus. Ngayon mga kapatid, marami ang nakakakilala, marami ang humahanga kay Jesus bilang guro, bilang mabuting tao, o kaya makapangyarihan na nakakagawa ng mga himala. Para sa atin, na patuloy na nag-aaral ng Biblia, sa lahat ng naipapahayag sa atin, nawa po, kilalanin natin si Jesus bilang may kapamahalaan at may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Sapagkat kung tunay pong si Jesus ay anak ng Diyos na may authority na magpatawad, ang nararapat na tugon, hindi lamang hangaan natin siya, kundi magsisi tayo, manampalataya tayo, at magpasakop tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kung kinikilala natin na siya ay tunay na anak ng Diyos, yun yung dapat nating maging tugon. At upang patunayan na si Jesus, yung anak ng tao na may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, gumawa si Jesus ng isang himalang walang sinumang makakagawa at walang sinumang maitatanggi yung kanyang ginawa na yon. Ang hindi nakikitang kapatawaran, patutunayan ni Jesus sa pamamagitan ng isang nakikitang himala. Ito yung huling punto ng ating aralin. Number 3, ang katibayan ng kapamahalaan o otoridad ni Kristo. O yung himalang nagpapatunay sa kanyang otoridad na magpatawad ng kasalanan. Dahil sa pagtutol nga po ng mga eskriba na hindi nila matanggap yung sinabi ni Jesus na pinatatawad na yung kasalanan ng lumpo, ngayon, para alisin yung anumang pag-aalinlangan na yon at para patunayan yung kanyang ipinahayag na meron siyang authority, gumawa si Jesus ng isang himalang makikita ng lahat. Sa unang bahagi ng puntong ito, number 1, ang utos ni Jesus sa lumpo. Sa verse 11, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. No, hindi ito isang pagsabi lamang. Hindi ito pakiusap lang. Isa itong direktang utos mula kay Jesus. Arise, take up your bed, and go to your house. Makikita natin dito yung authority ni Jesus at ang kanyang salita may kapangyarihan.
Kung sa simula ng misteryo ni Jesus, nakita nating may otoridad siya sa pagtuturo. Sa chapter 1, nakita natin, pag nangaral si Jesus, makikita rin may authority. Meron din siyang authority laban sa masasamang espiritu. Napapalayas niya, napapasunod niya. Meron din siyang authority sa mga iba't ibang karamdaman, napapagaling niya. Ngayon, ipinapakita dito ni Marcos ang pinakamahalagang otoridad ni Jesus. Ano yon? Yung kapamahalaang magpatawad ng kasalanan. At upang patunayan yung authority na yon, iniutos ni Jesus sa lumpo ang isang bagay na imposible sa tao. Alalahanin natin yung kalagayan ng lalaking ito, nung lumpo na ito. Matagal na siyang hindi makalakad. Hindi niya kayang tumayo mag-isa. Ngunit nung magsalita ang Panginoon, nakita ang kapangyarihang taglay na kayang gumawa ni Jesus ng imposible sa mga tao. So, yung unang punto po, no, ang utos ni Jesus, yung kasunod, agad na sumunod ang lumpo, yung tugon ng lumpo. Sa verse 12, tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Tumayo siya, hindi kinailangan ng ilang araw. Hindi na kailangan ng therapy, kundi sa mismong oras na nagsalita si Jesus, no, immediately he arose, he took up the bed and went out. Yung dating binubuhat ng 4 na tao, siya na ngayon yung nagbubuhat ng sarili niyang higaan. Ano yung kasunod na nangyari bilang patuloy na pagpapakita ng katibayan na ang Panginoon ay tunay na may kapangyarihan at otoridad? Sabi dito, o sa 3 punto ng ating pag-aaral, niluwalhati ng mga tao ang Diyos. Ganito yung sinasabi sa huling bahagi ng verse 12. Anupat, namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. So that all were amazed and glorified God. Dalawa yung naging reaction ng mga tao. Una, namangha sila. All were amazed. Hindi lamang sila namangha sa himala, kundi namangha sila dahil nakita nila ang isang bagay na hindi pa nila nakikita kailanman. Hindi pa nila kailanman nasasaksihan. Kaya ang sabi nila, we never saw anything like this. So, ang una nilang reaction ng mga sila. Ikalawa, niluwalhati nila ang Diyos and glorified God. Ito yung tamang bunga ng himala. Hindi yung paghanga lamang sa himala, no? Hindi lamang paghanga sa manggagawa o gumawa ng himala, kundi ang tamang bunga ay pagluwalhati sa Diyos. Kaya ang layunin po ng mga himala ni Jesus na kanyang ginawa noon, hindi ginawa para aliwin yung mga tao. Hindi ginawa para magpasikat siya sa mga tao. Hindi rin ginawa para lamang marami siya maging tagasunod. Yung mga himala, nagsisilbi po yung tanda na kung sino ba at ano ba yung authority at kakayahan ni Jesus. Sa salaysay na ito, ang himala, yun ang naging ebidensya ng sinabi niya sa verse 10. Kung tunay ngang kaya niyang gawin yung nakikitang himala, may dahilan ding paniwalaan siya sa yung hindi nakikitang katotohanan, na meron siyang otoridad na magpatawad ng kasalanan. Kasi nga ito, nakikita na nila . Dito po nagtapos yung argumento ni Marcos sa bahaging ito. Hindi nagsimula yung kwento para ipakita lamang yung isang kagilagilalas na himala. Nagsimula ito upang ipakilala yung tunay na pagkakakilanlan na ni Jesus, na siya ang anak ng tao na may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, yung lumpo, dumating kay Jesus na may malaking pangangailangan. Pero ipinakita ni Jesus na meron pa siyang higit na malaking pangangailangan. Hindi lamang po kagalingan ng katawan. Ano yung higit na pangangailangan? Kapatawaran ng kasalanan. Ganon din po ang bawat isa sa atin ngayon. Maring iba-iba yung mga problemang dinadala natin. May
sakit tayo, may karamdaman tayo sa katawan, o kaya may kahirapan tayo sa pinansyal, or may problema tayo sa relasyon, sa pamilya, may kabiguan sa mga hangarin sa buhay, anuman po yung pasan-pasan nating problema, ang paalala sa atin, ang pinakamalalim na problema ng tao ay ang kasalanan. Sapagkat yung kasalanan, yun yung naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ito yung suliranin na walang sinumang tao yung kayang lutasin sa sarili niyang kakayahan. Kaya ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang para pagalingin yung katawan ng mga tao, yung mga karamdaman ng mga tao. Hindi lamang para gumawa siya ng mga himala, kundi dumating ang Panginoong Hesus upang iligtas ang mga makasalanan. At ang kapatawarang ipinahayag niya sa lumpo dito sa ating kwento ay magkakaroon ng ganap na batayan sa kanyang kamatayan sa krus. Sa krus po, inako ni Hesus yung kaparusahan ng ating kasalanan, siya nga ay namatay, inilibing, at muling nabuhay upang ang bawat magsisisi at bawat sasampalataya sa Kanya, magkakaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa buong salaysay po ng Marcos chapter 2 verse 1 hanggang verse 12, ipinakita sa atin yung tatlong mahalagang katotohanan. Una, ang pananampalatayang lumalapit kay Kristo. Kalawa, ang otoridad ni Kristo na magpatawad ng kasalanan. At yung ikatlo, yung himalang nagpapatunay sa kanyang banal na otoridad. Kaya po yung tamang tugon ng bawat nakarinig ng Ebanghelyo ay hindi lamang mamangha sa mga himala na ginawa ni Jesus, kundi lumapit sa Kanya ng may pagsisisi at pananampalataya. Sapagkat si Jesus lamang ang may otoridad na magpatawad ng kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ipinagkakaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa bawat nagsisisi at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Tayo ay muling manalangin.